Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. For the beat of freedom. Sit. Elbows up. Knees bend. Feet apart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. For the beat of freedom. Sit. Elbows up. Knees bend. Feet apart. Head down. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. For the beat of freedom. Sit. Elbows up. Knees bend. Feet apart. Head down. Tongue out. For the beat of freedom. Kaya nung kayo ay binyagan, nung ako ay binyagan, nung tayo ay binyagan, tayo ay nakahandang maglingkod sa Diyos. Nakahanda ba kayo maglingkod sa Diyos? Oo! Baka ayaw nyo na. Takot kayo mamatay, ha? God is good. All the time. Handa ba kayo maglingkod sa Diyos? Tandaan nyo, ikaw kwento ko sa inyo. Ulitin ko. Nakahanda ba kayo maglingkod sa Diyos? Tandaan nyo itong kwento ito. Meron daw isang kawayan na nakahandang maglingkod sa Diyos. Kating umaga, nagbabaw siya. Lord, gusto ko mag-serve. Gusto ko maglingkod ng tapat at totoo. Sabi ng Diyos, sige, ano po ang gagawin sa akin para makapaglingkod ako? Sabi sa kanya ng Diyos, kung gusto mo talaga mag-serve, ang gagawin sa iyo, ikaw ay puputulin. Ano daw ang gagawin? Puputulin. Bayag kayo? Kung kayo yung kawayan, masakit yan ah. Pumayag ang kawayan. Pinutol. Sabi ng kawayan, Lord, pwede na ako mag-serve? Ay, hindi pa. Meron pang gagawin sa iyo. Ano po yun? Ikaw ay bibiyakin. Alright. Sakit nun, di ba? Pinutol, tapos ano daw gagawin? Bibiyakin. Sabi niya, Lord, nabiyak na ako. Aray, ang sakit. Pwede na ako mag-serve? Meron pa. Ano daw ang gagawin? Tatanggalan ka ng tinik. Ano tatanggalin? Tandaan niyo yan, ha? Ano yung una? Putol, biyak, tanggal tinik. Pwede na, Lord? Makinis na ako, Lord. Makinis na. Hindi pa. Di ba yung kawayan, merong banban sa gitna? Sabi ni Lord, tatanggalin pa yan. Yung kabilaan ng mga banban. Tinanggal. Napakasakit nun, di ba? Napakasakit. Alam niyo ang nangyari? Bakit pala pinagawa ng Diyos sa kanya yon? Siya pala ang magiging daan dahil nagkakagutom pala yung mga tao. Dahil hindi na sila makapagtanim ng palay, ng mais. Kasi tagtuyot. Walang ulan. Tagtuyot dun sa lugar. At merong napakagandang pools. Tubig na galing sa bundok. Kaya ang ginawa kay kawayan, alam niyo kung ano? Pinagdugtong-dugtong siya dun sa pools na may tubig hanggang makarating dun sa baba sa mga magsasaka. Kaya yung mga magsasaka ay nagkaroon na ng tubig at nakapagtanim na sila ng mga palay, mais at iba pang halaman. Kaya nagkaroon na ng buhay yung mga taong dapat ay mamamatay. Sino yung naisip natin dyan at naalala? Si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para magkamit tayo ng kaligtasan. Pero ano yung unang ginawa sa kawayan? Pinutol. Tanungin ko kayo ulit. Gusto niyo ba talaga mag-serve? Parang ayaw na. Gusto niyo ba talaga mag-serve? Sabi nila, nagsiserve na nga kami, brother eh. Kaya lang, ang paglilingkod ay patuloy. Patuloy. Pag malaki na kayo, hindi na kayo choir. Baka iba naman ang tawag ng Diyos sa inyo para maglingkod, di ba? Pero una, kung maglilingkod tayo sa Diyos, papayag tayo na putulin. Hindi naman puputulin ang liig. Kaya ayaw niya, hindi nyo naintindihan eh. Papaliwanag ko. Ang puputulin ay ang ating pride. Ano puputulin? Pride.
pwede. Kasi ang Diyos natin ay mapagpakumbaba. Si Jesus ay Diyos. Pero kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. At sino modelo natin? Si Jesus. Kaya sa langit, bawal ang mayabang. Walang makakarating sa langit na mayabang. Ang demonyo, napakayabang, pinalayas. Kung yung nasa langit na, pinalayas pa eh. Naintindihan niyo ko? Yung una, papayag tayo putulin. Ang puputulin, hindi liig. Ang puputulin ay pride. Ano yung pangalawang ginawa sa kawayan? Biniyak! Nahati! Nahati! Kapag tayo nag-serve, iisipin natin lagi dalawa. Meron tayong katawan na nakikita, pero meron din tayong kaluluwa na hindi nakikita. Huwag natin pabayaan ang ating kaluluwa, laging pakakainin ng salita ng Diyos at Eucharistia. Lagi tayo magsisimba at tatanggap ng katawan ni Kristo. Ang ating katawan naman ay ating iingatan para hindi malungkot ang katawan. Alam niyo ba kung ano ang nagpapalungkot sa ating katawan? Lalo na sa mga lalaki paglaki na. Gusto niyo malaman? Ano ba sa English ang lungkot? Sad. Ano niyo ba kung ano magiging sad pagka ginawa niyo yun sa katawan niyo? Una, letter S, sigarilyo. Lumulusog ba pag may sigarilyo? May nakalagay ba na mga vitamins? Wala, no? Wala. Kaya kung gusto mo lumungkot ang katawan mo, maging addict ka sa sigarilyo. At yan ay paglabag sa ikalimang utos. Huwag kang papatay. Nabasa niyo yung mga lalaki ng sigarilyo? Nakalagay doon, smoking kills. Ibig sabihin, ang sigarilyo pala ay pumapatay. Natuklasan, di ba? Kaya nung ikalimang utos, huwag kang papatay. So, sad, letter S, sigarilyo. Ano yung sunod na letra? A. Alak. Ang galing. Sino sumagot? Ito. Ang galing. Alak. Alak pa. Alam niyo ba na ang alak ay droga? May kaibigan ako, hindi na siya pwedeng isang araw hindi makainom. Hindi siya makatulog pag hindi siya nakainom ng alak. Ang tawag sa kanya, alcoholic. Kasi ang alak ay merong droga. Ang tawag sa droga na nakapaloob sa alak, alcohol. Kaya, pagkakatawan natin ay gusto natin palungkotin, sad, sigarilyo, alak, letter D, droga, ang ganda ni drugs. Kaya, gusto niyo bang maging malungkot ang katawan niyo? Hindi. Huwag magsigarilyo, alak, droga. Hahatiin. Ingatan ang katawan, ingatan din ang kaluluwa. So, ano yung muna? Pinutol yung kawayan. Pangalawa, biniyak. Pangatlo, tinanggalan ng inig. Alam niyo ba, nasabi ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Wala. Dahil mahal tayo ng Diyos. Reading ko, ano? Walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Isa lang. Gusto niyo malaman o hindi? Sino yun? Palakpakan natin. Naalala ko tuloy yan. Joke lang to, ha? Sabi ng kaibigan ko, nakikinig pa kayo? Joke lang to, ha? Joke lang. Do not eat salt because it is a sin. So, ang makapag-iwalay sa atin sa Diyos ay kasalanan. Yun lang ang makapag-iwalay sa atin. God is good. Kaya ano yung tinik na tatanggalin sa atin? Yung ating mga kasalanan. Katulad ng kawayan, tinanggalan ng tinik. Ang mga tao naman, kung gusto maglingkod, tatanggalan ng Diyos ng kasalanan. Paano yun? Sa pamamagitan ng kumpisal. Nakapangumpisal na kayo? Opo. Alam niyo kung paano? O hindi niyo alam, magpaturo kayo kay Ate Babet. Paano kumpisal? Okay, God is good. All the time. Ano yung una? Pinutol, biniyak, tinanggalan ng tinik. Ano kasalan? Tinanggalan ng banban, yung nasa loob. Tinanggalan ng banban. Kayo, ako, tayo, may sarili tayong plano, katulad ni Mama Mary. Pero ano lagi sinasabi ni Jesus at ni Mama Mary? There will be done. Ang masusunod ay hindi ang kalooban ko, hindi yung gusto ko, hindi yung plano ko, kundi lagi natin tatandaan na ang kailangan masunod sa buhay natin ay ang kalooban ng Diyos. Tatanggalin natin yung banban. Ano yun? Yung gusto natin. Nakukuha niyo pa? Gusto ko manuntok. Pwede ba yun? Yun ba ang gusto ng Diyos? Kaya ang masusunod, hindi yung gusto ko. Ang masusunod ay ang gusto ng Diyos.
Palakpakan natin ang Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya